Sabat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiya. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Social Ministry at ang Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay at pakikinig ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga, kapiling ang ating Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. Tayong lahat ay patuloy na inaanyahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga. Kapiling siya, ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin, pagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. At ganoon din po, alalahanin natin na si Apostol Pablo ay patuloy din po na noong mga panahon na yon ay nag-observe din siya ng Sabat. Ayon sa Acts 17 verse 2, ah, madalas nating mababasa pero di napapansin na, karamihan sa titulo, mga apostol ng Panginoon, mga tagasunod ng Panginoon ay nag-observe ng Sabat. And ayon po sa Acts 17 verse 2, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. So every Sabbath, ang tinatalakay nila ay scriptures o ang Torah ng ating Panginoon. Ako yung lingkod, Sister Ready for Rolo with Brother Richard Sisong sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At ganun, patuloy po, bago ko ibigay kay Brother Richard, ay nais kong ibahagi muna yung overview ng ating Torah portion. Ang huling pagbasa, ang Torah nga natin ngayon, ito ang huling pagbasa mula sa aklat ng Genesis, at may pamagat na Bayeki, na ang ibig sabihin ay he lived o siya ay nabuhay. Ito ang hango sa unang versikulo ng Genesis chapter 47 verse 28, at si Jacob ay nabuhay ng 17 taon sa lupain ng Ehipto. So yung ating full Torah verses ay Genesis 47 verse 28 hanggang Genesis 50 verse 26. At dito tutunghayan natin ang preparasyon ni Jacob sa kanyang pagpanaw, bago siya mamatay. Paano siya nagbigay ng mana sa dalawang anak ni Joseph, at sa kanyang ano yung mga propesiya niya sa 12 tribes, at sa 12 anak niya, na kung saan makikita natin na nagkatotoo yung kanyang mga propesiya kapag patuloy natin binabasa at sinubaybayan yung istorya ng Israel. Yan. At ganun din, makita din natin dito yung kamatayan ni Jacob. Paano ba nila inaasikaso ang kanilang mga patay? At meron pa dito yung isa sa mga propesiya na ni Jacob ay yung si Joseph din nagbigay ng propesiya. Alamin natin yung mamaya para sa Israel. Nakakapagtaka lang kasi mas bata si Joseph sa iba niyang mga kapatid, pero siya yung naunang namatay. At ganun din po, bago tayo magpatuloy, hilingin natin si Brother Richard para sa pangunang panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita, ang inyong programa, at gabayan niyo po kami na maihayag namin ang inyong mga salita at maibahagi ito para maintindihan at maunawaan at maisabuhay ng mga kapatiran na nakakapakinig sa amin. Nawa ay mabibigyan namin kayo ng papuri at karangalan at nawa, Panginoon, ay maging fruitful ang aming programa sa inyo.
Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Parsha by he, Jacob lived, ano? Again, katulad din ito ng kay Sarah, actually it pertains sa death, ano? More on death, pero actually alive, life nila. Katulad nga na sabi ng Panginoon, sabi niya, He is not God of the dead, but He is the God of the living. He is the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. Um, they are God, He is the God of the living, not of the dead. No? Um, Dito, makikita natin dito ang na si Jacob ay namuhay ng up to 147 years. No? Alam natin na yung buhay ni Jacob ay punong-puno ng I would say pagsubok. One after another, no? Mula at simula pa yan, mula nung bata pa siya. Yung iba kasi na ilagay sa ancient text, ano? Bata pa lang siya, nahiwalay na siya sa kanyang mga magulang kasi dinala siya sa kila Shem, saka kila Eber para matrain at para mahiwalay din sa kapatid kasi lagi sila nag-aaway. Nung bumalik na siya, ganun pa man, siya pa rin ang nagtatrabaho kahit yung kapatid niya ay gala, si Iso, no? Pero si Jacob, siya ang paborito ni Abraham. Hindi lang ni Rachel, kundi pati ni Abraham actually. So, kaya namatay si Abraham na nakahiga si Jacob sa Abraham's bosom. So, ito ay naging parang symbolism na ang mga righteous will sleep in Abraham's bosom. Uh, so Brother literally, Richard, uh, ah, napatunayan din sa mga istorya na ito ni Jacob at ni Joseph na hindi pala masama yung magkaroon ng favorite. hindi. Actually, yun nga Yeah. ina-explain ko sa mga anak ko kanina. Parang magasarap pakinggan na walang Favorite. favoritism, masama ang Ah, favoritism. hindi rin. Actually, ang masama yung injustice. What Yes. it means is walang reward, walang reward ang maging masunurin. Kasi Mm. parehas lang kayo eh. At walang punishment ang disobedient. That is injustice to its core, no? Yes. So Ah, kahit favorite, hindi pwedeng makalusot yung ano, yung nagkamalit yung favorite, oh, hindi oh, kailangan magkaroon ng injustice. Yeah. ang ano kasi doon Kasi even si yung Joseph, nakikita natin na mga by human nature, kapag ang isang tao may favorite, minsan kahit mali na kinakampihan pa rin. yun ang So that favorite. is Oh, injustice. yun ang favorite yung Yan kahit ang masama. favoritism Oh, sa panahon natin favoritism na ngayon. yun ang favoritism na Kahit mali, kahit kahit tinotolerate. kahit Pero kahit sa Panginoon, tutil hindi ka, ikaw pwede. favorite ko, yung isa wala ka. Kahit anong gawin mo, Yes. wala kang mapapala. Parang ganon. Yun ang injustice, no? Pero Kaya lang nakita natin, napaka mabait si Joseph. So, hindi ang naman ang niya favoritism sa samantala yung Biblia, pagiging favorite. ang favoritism sa Biblia is he who keeps the commandments of the Lord is more favored. So, yun Yeah. ang ano ron. Naging Kasi favorite siya ng Panginoon. Oo, yun yung ano kasi ang misunderstanding pag favoritism, kahit anong gawin yan, kahit masama yan, siya pa rin ang favorite. Yun yung human perspective, no? Yeah, human perspective. Pero in reality, kung sino yung sumusunod sa Panginoon, kung sino ang mas nagbibigay ng sacrifice, kung sino ang siya yung siya yung mas malapit eh. Siya yung binibigyan ng biyaya. Yun ang difference, ano? At kahit si David na naging favorite din ng Panginoon, pinarusahan din niya nung nagkamali, eh. So, may justice, ano? Tapos meron ding reward system. So anyway, balik tayo kay Jacob. Yun nga, naging for 20 years ng buhay niya, nahiwalay siya sa magulang niya. Napunta siya doon, tapos inalipin siya ng kanyang tiyuhin, niloko siya,
at pagbalik niya gusto siyang patayin ng kapatid niya. Marami siyang pinagdaanan. Hindi pa nagtatagal, na-rape yung anak niya, nakaisa-isang babae, at maya-maya yung mga anak naman niya na bata pa naging massacre, nagmassacre, di ba? Kasi nga sa Mm. ginawa ni rape yung anak niya. Tanda natin si Levi sa si Simeon was 11 and 10 years old during the time, no? So kumbaga sa Pilipinas nga ang crime ng bata is not a crime eh. Di ba? Yung ano eh. Anyways, then after that, nawala si Joseph for 13 years, actually for 22 years, no? So ang daming nangyayari, namatay yung asawa ni Jacob, si Rachel, tapos maya-maya namatay yung nanay niya, si patong-patong na na ano um, na trial kay Jacob. Tapos nag-aalaga siya sa tatay niyang bulag na ilang dekada, no? So mahirap 'yun. Tapos pero yung last 17 years ng buhay niya, ayun na naging mapayapa na yung ano niya, no? Naging mapayapa na siya. Um so kumbaga naibigay na niya lahat ang pumasa na siya sa lahat ng mga testing. Ang pinakahuli niya yung anak niya na kung saan ay um, sinubukan siya na kunin ang kanyang anak na si Benjamin dahil na rin sa pagsubok ni Joseph, ano, na sabi niya, if I will be bereaved of my children, then I will be bereaved of my children. Kasi pinoprotektahan niya Mm. ang mga anak niya dahil nga yung isang anak niya na rape, yung isa, yung dalawa nakapatay, yung isa naman napatay, akala niya napatay na si Jacob. Kumbaga, daming nangyayari sa buhay niya kaya talagang masyado niyang iniingatan yung mga anak niya. Pero dumating sa point na sabi ng Panginoon, you have to trust me on this one. So sabi niya, okay, sige, kung talagang mawawala sa akin mga anak ko, mawawala. So give up niya. At that point, that's the end of his trial. Tandaan natin, 130 years old si Jacob at that time na tumigil na yung mga trials niya. Um, Yun ang napakalupit. Ngayon, um, dumating na sa point na si Jacob at this time ay 147 years old na siya. At alam niya na kukunin na siya ng Panginoon. So kinausap niya si Joseph. Sabi niya, mangako ka sa akin, huwag mo akong ililibing dito sa Egypt. Dapat dalhin mo ako doon sa aking mga amain, doon mo ako ilibing. Anong lesson na makukuha natin dito? Si Jacob ay namuhay na nakahiwalay sa mundo. Hindi, nakikipag-deal siya, pero hindi siya kasama ng mundo. Um, at separate talaga kaya sila kumpul-kumpul lang silang pamilya. At sila-sila lang. Kasi nga, ang mundo, ang Kanaan, ay napakasamang bayan niya, talagang sinusuka yan ng Panginoon. Ano? Kaya nga later on, aalisin sila ron to the point na papatayin na sila. Um, so, nung buhay si Jacob, hindi siya nakisalamuha sa mundo. Hanggang sa kanyang kamatayan, ayaw niyang makisalamuha sa mga mundo, no? Gusto niya kasama niya ang kanyang mga amain na righteous din, ano? So, ganun dapat tayo. Mapabuhay, mapapatay, dapat tayo ay hiwalay sa mundo, no? Hindi tayo kasama. Yan yung isang lesson doon, ano? Pangalawang gusto kong i-point out dito, mga kapatid, mga kaibigan, si Joseph ay kinausap siya ni Jacob. Hindi lang dahil sa mahal na mahal siya dahil siya ay panganay na anak ni Rachel na nawala sa kanya ng matagal. Alam natin na si Jacob ay talaga napakabuting tao. Napakabuting tao na kung saan ay niligtas pa niya ang mga nag-attempt ng kanyang buhay, ano. Yung um, yun nga, yung mga kapatid niya, ang alam nga, patay na siya. Sino ba naman makakasurvive dun sa slavery? Maagang namamatay ang mga slaves during that time, eh. Mm. Pero, yun nga, hindi naman siya namatay. Actually, naging ano pa siya. Kaya kinausap Mm. siya ni Jacob. Sabi sa kanya ni Jacob, blines siya ni Jacob. At binigyan siya ng special na mana.
na ito ay hindi binigay sa mga kapatid niya. In addition pa ito sa part na unang-una dalawang portion niya. Oo, dun Yung sa dalawang ano. double portion, double blessing siya dahil sa kanyang obedience. Tandaan natin, in as much as naging sutil at one time ang mga kapatid niya, ay naging mabuti ito for so Napabuti. long. Ah, Hmm. kailangan Kumbaga, anuhin natin. mapapabuti sila. Oo, kailangan intindihin natin bakit gano'n ano. Nung binenta nila si Joseph sa papuntang Egypt, si Joseph was 17 years old at that time. Si Judah 21 years old. Ang pinakamatanda nila si Reuben is around 25 years old. Kasi sunod-sunod sila eh. Para silang taon-taon may anak eh, no. So si Reuben was not part of that yung bentahan si Judah talagang may pakananon. 21 years old. Pero later on, from then on, nagbagong buhay sila. Um, for the next, kasi 22 years na hindi sila nagkita, plus 17 years. That's 39 years na nagbagong buhay na talaga sila eh. So, yan yung time na namatay si Jacob na yung mga kapatid niya, sorry pa rin ng sorry sa kanya. After 39 years, nagsosorry pa rin. Alam mo, tayo, ito, di ba, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, alam Mm. naman natin, may ginawa tayong karumal-dumal sa ibang tao. Not necessarily karumal-dumal, pero minsan yung na ikinagagalit ng kapwa natin. Di ba? Minsan lang tayo nag-sorry, minsan dalawang beses, tatlong beses, tas wala na. Parang, tas minsan tayo pagalit eh. May mga ganong tao eh. Siya pagalit eh. No? Um, pero itong mga kapatid ni Jacob, mababait silang tao, no? Kasi ang tendency, ang mindset ng mga itong mga anak ni Jacob puro masasamang tao to eh. No, Mm. meron lang silang ginawa at one time. And then after that they became really really good people, no? Ah, I think Ah, nagbigay yun ng lesson sa kanila, kaya nag-improve din yung kanilang mga character. ang mga karakter nila. Kaya nga taon-taon nagsisisi sila. Yun yung Yom Kippur. Nagsisisi sila sa Mm. ginawa nilang kasalanan. Ni-require yun ng Panginoon na magsisi sila hanggang ngayon. Ipagsisisihan nila yung ginagawa nila. Taon-taon yan. Pero yung mga hintil, ano, mga taong hindi sumusunod sa Torah, ay feeling righteous. Sila pa yung nagja-judge sa mga righteous people. Ano? Mm. Which is it's kind of funny at medyo mapapakamot ka ng ulo, no? Yung ganon. Anyways, um, makikita natin dito na si Jacob binigyan niya ng reward ng sa ibang mana si Joseph on top pa ng double portion niya. Sabi niya, meron akong lupa na nakuha sa mga Amorite sa pamamagitan ng aking sword and bow. Kinonquer niya yung land. Yung buwis buhay siya ron, kinuha niya yung land na yun. Before pa siya pumunta ng Egypt, no? So, binigay niya ito kay Joseph. On top pa sa double portion ng mana niya sa Canaan. Kasi kanila rin yun eh. Kung anong pamana kay Abraham, pinasa yung kay Isaac, pinasa yung kay Jacob. Si Jacob noon, pinasa niya sa 12 sons niya. So si Joseph may dalawang portion doon. On top of that, meron pa siyang land of the Amorites. So ito po ang reward ng mga mababait. Ito yung reward ng mga Masunurin. masunurin sa Mga, Torah, masunurin sa magulang, mapagmahal sa magulang. May certain reward 'yan. Hindi yan nakakalimutan. Parang wala lang, matagal na, pero nasa isip yan. Eventually, ang Panginoon magbibigay ng reward, ang magulang magbibigay ng reward. Kaya it pays to be obedient. It pays, may patutunguhan yung mga obedient sa sa Panginoon at sa magulang. Minsan tingin natin, magulang natin matanda na, parang wala na, parang mas powerful pa tayo ganon. Pero no, they have even more power kasi magulang sila eh. Meron silang certain things na pwede nilang ibigay na hindi mo makukuha on your own if you're not honoring your parents, ano. Um, so si Joseph binigyan siya ng ganyan at makikita natin dito na
talagang honorable Now another thing na mapapansin natin dito ay may special blessing din ang mga anak ng obedient. So yung dahil sa obedient si Jacob, si Joseph, yung kanyang mga anak ay may blessing kay Jacob, special blessing. Na ang mga children of Israel ay ibibless sa pamamagitan ni Ephraim at ni Manasseh. Ngayon, nung binigay nung dinala ni Joseph ang kanyang mga anak kay Jacob, um, nilagay niya si Manasseh, firstborn son, sa right hand ni ni Jacob. Tapos si Ephraim sa left side. Pero bagamat malabo na ang mata ni Jacob, hindi naman siya bulag. Malabo lang. Pero pag siyempre, Mm. siguro short-sighted siya, whatever. Kaya tinanong niya, sino itong mga to? Sabi, mga anak ko. Okay. So, ginawa niya, blinas niya, krinos hand niya na gano'n. No? So, blinas niya yung si Ephraim over Manasseh. At ito'y na si Joseph, parang medyo nalungkot siya. Sabi niya, wag naman gano'n na father, kasi si Manasseh ang firstborn. Sabi niya, hindi ko babaguhin to. Alam ni Jacob eh. Ngayon bakit blines ni Jacob more si Ephraim? Tanda natin, si Joseph ay napakamalapit sa kanyang tatay. Lumaki si Joseph sa tatay niya for 17 years. Ito, gusto kong i-point out ito kasi 17 years din si Jacob namuhay sa Egypt. Tapos 17 years din si Joseph namuhay kay Jacob. So it means na yung mga anak ni Joseph ay na-train ni Jacob for 17 years just like Joseph, no? Um Ngayon alam ni Jacob kung sino ang mas recipient, yung mas 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 masunurin. Mas Oo, masunurin kaya yung siya bunso, sabihin favored, kaya mas hanapin yung favored favored kasi favored siya. Kasi si Manasseh at that time was around 8 years old at si Ephraim was around 7 years old. No? Kasunod lang sila eh. Bakit ko alam yung edad nila? Kasi nag-asawa si Joseph ah, by the age of 30, nag-asawa siya nung nagsisimula ang abundance. Nung ano siya, nang pumasok siya sa naging head siya ng Egypt. So 7 years na abundance, saka 2 years na famine. So it makes 9 years, no? Tapos syempre 1 year after pa manganganak yung asawa ni Joseph. So therefore 8 years old at the most si Manasseh. 7 years old at the most si Ephraim. Tapos for 17 years, itong dalawang lalaki, itong dalawang bata, lumaki kay Jacob. So, siyempre nakikita ni Jacob, pareho sila masunurin, pero mas masunurin si Ephraim. Kaya blines siya ni Jacob ng more. Alam niya na mayroon itong mas patutunguhan, itong mas grabe pa ito. Pareho sila magiging great. Greater lang ng konti si Ephraim. So that's how it is, no? Kaya maski pinagpapalit ni Joseph, hindi. Sabi, alam ni Jacob kung anong ginagawa niya. No? Another thing dito na gusto kong i-emphasize, na si Jacob, nung namatay siya, ay talagang iniyakan siya ng mga Egyptian. Kung, bakit siya iniyakan? Kasi kilala rin siya. Hindi siya yung dahil, iniyakan lang, kunwari lang, or bayad ito, mga ganon. No, talagang iniyakan siya ng totoo kasi kilala siya ng mga Egyptians. Nakita nila si Joseph na napakabuting tao. Nakita nila mga kapatid niya na napakabuting tao. Nakita nila kung sino yung ama na napakabuting tao na naging ibang-iba kumpara sa mga normal na tao. So, naging good witness sila sa Egypt. Kapag ang isang good witness, isang lingkod ng Panginoon ay pumanaw, ay malaki ang kakulangan, malaki ang lungkot sa mga naiwan, no? Kasi nawalan sila ng ilaw, no? So for 40 days,
ang mga Egyptian nga 70 days pa na nag-weep talaga. So talagang kumbaga sila ay naapektuhan ng pagkawala ni Jacob. Kaya nung nililibing na siya papuntang Canaan, ang mga Canaanite sabi niya, grabing iyakan naman to na na ano sila pati sila naantig yung kanilang damdamin. Napakagrabing ano naman ito. Grabe ang mourning nila. So, kaya kung tayo po ay magli-live ng legacy, um, anong iiwan natin sa mga taong maiiwan? Will they remember us for good things or not, 'di ba? Yun eh. Kaya habang buhay tayo, dapat gagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalimutan ng kapwa. So we always have to do good things to others. Yung kindness natin, yung goodness natin. Ito fruit of the Spirit ito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, di ba? Yun ang dapat maalala sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, let your light so shine before men that they will see your good deeds and praise the Father in heaven, uh, your Father who is in heaven. So, ito yung role natin dito sa mundo. Ngayon, nung namatay na si Jacob, yung mga kapatid ni Joseph, nag-alala na naman. Naku, paano ito, di ba? Kasi 17 years after eh. So, sabi niya, ano na naman sila, nag-aalala naman. So, sabi ni Joseph, hindi ako, hindi ko, I'm not in the place of God to punish you. You meant evil for me. Pero ang good thing ang lumabas. Kaya dito nakuha ni Apostol Pablo ang kanyang sinulat na all things work together for good of those who love God, who are called according to his purpose. Romans 8:28 ano. Minsan ang tendency ng tao ay sirain tayo, ibagsak tayo or pahirapan tayo, pero ang nangyayari napapabuti. Mm. Yung kanilang masamang balak actually nagiging mabuti para sa atin. Minsan, So, oo. huwag tayong mag-alala kung ano man yung ginagawa sa ating kasamaan, actually kabutihan ang kapalit nun. Kaya hindi tayo dapat maging mag-alala o gumante, no? Kaya ito yung mga example. Kaya natin pinag-aaralan ito para hindi lang ito basta turo na tinuro lang ganon. Parang maganda lang pakinggan. Hindi, meron talagang event na nangyari. At paulit-ulit na nangyayari na event ito sa mga tao at nakikita natin, no? Na may happy ending ang mga obedient na tao, no? So, bagamat ganito, no, ang gusto kong i-point out dito ay ang mga kapatid niya ay laging nagsosorry. Hindi katulad ng karaniwan na tao na nagsorry minsan tapos okay na. Dapat pag sorry tayo ng sorry. Tapos yung ano naman, patawad naman ng patawad. At Mm. meron pang itong ginawa si Joseph dito na binasa mo. Kapag binasa natin, sabi niya, and he spoke with kindness to his brethren. Sabi niya, I will provide for you and your little ones. And he spoke kindly to them. Ito yung gusto kong emphasize dito. Kapag tayo gumagawa ng mabuti o nagpapatawad tayo or kung ano man ang ginagawa natin sa kapwa natin, dapat with kindness. Hindi pasuplada o pasuplado o pa sarcasm or parang alam mo minsan nauuso yung mga ano yung ah, mga artista na sarcasm yung dating eh. Parang patawa na masakit minsan nakakasakit eh. Pero hindi with kindness yun eh, 'di ba? Dapat ang ano natin laging with kindness. Kahit biro dapat hindi nakakasakit eh. Dapat laging mabait, laging mabuti, no? With kindness and goodness. Yun ang ano natin. Si Joseph, nagsalita siya with kindness sa kanyang mga kapatid. Kaya nakita natin na dumami sila dahil lahat sila nagtutulungan eh.
In a short period of time, dumami ang kanilang, dahil maraming mga tao ang nag-join sa kanila. Na dahil nga sa nagkaroon ng famine, binenta na nila mga sarili nila kay Pharaoh. Ay hindi naman mabibili lahat ni Pharaoh ang buong Egypt. So mga iba bumili nun, mga kapatid ni Joseph, saka sila Joseph, no. So sila ngayon ang nagkaroon sila ng mga tribo nila at naipamahagi nila sa kanilang kapwa ay yung mga nakuha nila, naging kapamilya na nila yung mga bondservants nila. Naging part ng kanilang tribe, no? Kasi hindi pwedeng dumami ng 4 million ng tao sa loob lang ng 4 na generation. Out of 70 people. Hindi ganun kadami. Hindi naman mga daga ang mga Israelites, ano? So, dumami sila dahil sa maraming nag-join sa kanila during the famine. Okay? Ngayon, ang isang malaking ano rito, ang isang malaking um, uh, tawag dito, naisulat dito sa parsha na ito, yung prophecy, Sister Deb, no? Mm. Prophecy about the children of Israel in the end times. Tandaan po natin ang prophecy na to towards the end. Ito yun. Ito yung prophecy towards the end. So, kung ano yung blessing ni Jacob sa kanyang mga anak, ito yung mangyayari towards the end. Okay? Ngayon, simulan natin kay Reuben, no? Ang prophecy, firstborn niya, no? Sabi niya, unstable as water. Merong ginawa si Reuben. Yun nga, nakiapid siya sa isa sa mga asawa ni Jacob, no? Hindi pwede mong gawin yun. Hindi pwedeng gawin yun. Because of Nabagyan sa that, utos ng isang Panginoon. pagkakamali lang, isa lang, nawala sa kanya ang blessing of firstborn. Hanggang eternity. Ligtas siya, oh, ligtas siya. Actually, kasama siya sa mga gates eh. Pero kahit Mm. anong sisi niya, wala na, hindi na nabago yun. Nawala, hindi na siya ang firstborn. Nawala na yun, ano. Um, that goes with Simeon and Levi dahil nga dun sa ginawa nila um, sa Shechem, no? Pero sa Book of Jubilee, ang act nila nun is act of righteousness. Kaya nga si Levi nabigyan pa siya ng prominence, which is siya yung priest. Siya yung sa priestly line eh. Yun ang malupit dun eh, no? Anyways, balik tayo kay Ruben. Siya ay naging parang ano siya eh, naging parang naset aside because of one mistake, no? Um, Yun ano. So, ang mga Rubenites, mga kapatid, mga kaibigan, na-discover sila, na andyan yan sila sa ah, sa India. Actually, marami na sa kanilang lumipat na ng Israel, no? Mga Rubenites. Unti-unti na silang bumabalik. Sa ano, nag-aaliyan na sila, meaning pumupunta na ng Israel. Si Simeon naman was condemned for violence and I will scatter them in Israel. Yun ang sabi doon, no? Anong ibig sabihin nito? Yung anong allotment niya ay na-absorb sa territory of Judah. Nakuha yun, ano? Um, kaya si Simeon, ando dun pa rin, part pa rin siya, no? Si Levi ay sabi ni Jacob dito, I will scatter them in all Israel. Kaya nga walang sariling tribo ang mga Levites, ano. Pero sabi ng Panginoon, ako ang kanilang inheritance. Mas malupit pa yung nakuha niya kasi ang Panginoon mismo. So siya ang nagsuserve sa Panginoon, ano. Um, Ngayon si Judah sa Genesis 49:8-12 ay binigyan ng malaking parangal, ano. Bakit si Judah? Unang-una si Judah yung ano eh, may pakana kay Joseph eh. Siya yung nagsabi na wala naman mangyayari kung papatayin natin ang kapatid natin eh, benta na lang natin. Siya yun. Pero later on, nagsisi siya, pinotrek siya na nagpo-protect sa mga kapatid niya. Tapos,
kaya pati kay Benjamin, nung siya nung kailangan isama si Benjamin papuntang Egypt, siya na nagsabi sa tatay niya, ako ang magagaranti kay Benjamin, sabi niya. So, kaya nung time na na-discover ang cup ni Joseph na nasa kay Benjamin, si Judah ang umapila. Sabi niya, ako na lang gawin mong servant. Kasi naipangako ko yan sa aking ama. So, makikita natin na si Judah ay tinupad niya talagang pangako niya. At dahil sa iyong salita, napaka-powerful, hanggang ngayon, nagsama si Benjamin sa si Judah sa tribe of Southern Kingdom. Ano? Yung tribe of Judah kasama si Benjamin doon. Yung 10 tribes of Israel, yun yung mga ibang mga kapatid. Ano? So, towards the end, hanggang ngayon, si Judah ang nagte-take care kay Benjamin. No? At dito, no, dito manggagaling yung Messiah kay Judah. Yun ang malupit dun eh. Bakit hindi galing kay Joseph? Yun ang ano ron eh. Yun ang isang tanong, ano. Unang-una, that is beyond our ano eh. Hmm. Kumbaga ano, pero May 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 uh, nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. yes, pero may mga indications. Unang-una, maraming reason. For the most part kasi si Joseph is namuhay siya sa ibang bansa na, sa labas, sa Egypt, no? Actually, 17 years lang Oh, siya namuhay sa Canaan eh. For the rest of his life, nasa Egypt siya. Si Judah has always been in Canaan for all his life except during the time na nasa Egypt siya, no? So yun yung difference nila. Pangalawa, si Judah ay may ano talaga ng leadership. Yung strong ang kanyang leadership. Si Joseph kasi mabait eh. Ang ano niya ibang form of leadership ni Joseph, no? Magaling siya na administrator, magaling pero hindi sa warfare. Although magaling din siya makipag-away, actually magaling siya sa bow, pero not in war, not in ano. Kaya ang si Judah is laging ano yan eh, kaya laging nasa labanan. Yun ang ano ron, ano. At kaya siya talagang nagsushow ng leadership. From the time no nawala na si Ruben sa kanyang prominence as a firstborn at during the time Levi was performing his priestly, si Simeon naman ay parang na-set aside na rin. Si Judah yung nag-take charge, siya yung nag-ano talaga, siya yung nagkuya-kuya. Parang ano, siya yung kuya-kuya, siya yung so makikita mo doon ang leadership. Over time, yung mga inaasahan na hindi nag-take charge, someone will come. Kaya maski um, sa mga kapatid ni David, sa walo sila, si David lang yung naging hari kasi siya yung nagsushow ng ano, leadership eh. Hindi na-disqualify yung pito niyang kapatid, siyang walo, is talaga nagpa-practice siya. He's preparing himself both physically and spiritually for God's service. Talagang ang pagmamahal niya sa Panginoon, gano'n na lang, sobra-sobra. At the same time, nire-ready niya sarili niya for warfare. Kasi gusto nga niya makipag-away doon sa ano eh. Galit pa siya kay Goliath. Bakit daw iniinsulto yung mga armies of God eh? Gusto na niyang awayin eh. So, talagang ano siya. And David is from the tribe of Judah. Tsaka, ayon sa ancient text, ang tribe of Judah is stronger than any of his brethren. Si Judah ay mas malakas siya physically sa kahit sino niyang kapatid. Kumbaga, iba talaga ang dating niya. So, malakas talaga siya. Kung maalala natin si Jacob, napakalakas niyang tao, di ba? Naialis niya yung malaking bato. Na malalakas na tao lang ang pwedeng mag-alis. hmm. Si Judah ganun din, malakas din siya kumpara sa mga kapatid niya. Yung iba, matatalino, yung iba mababait, mga masipag. Si Judah, malakas. Saka may leadership talaga. So, kaya siya yung binigyan ng role as a king, ano? Kung ano yung gusto natin, kung ano yung giftedness natin, yun ang may bibigay sa atin. Si Zebulun, ang prophecy sa kanya is dwelling towards seacoast ports, commerce, trade orientation, ganun.
Ang ayon sa mga sages, si Zebulun, until now, ang kanilang business, mga Jewish din, mga ano rin to, mga Israelites, nasa mga ano sila, mga barko, mga ganon, gumagawa ng mga barko, na trading, ganon. Um, Yun ang kanilang kanilang means of Um, so makikita natin dito na na fulfill ito, and it will happen again towards the end, no? Mayroon silang malaking role with regards to bringing the people from the diaspora papunta sa Israel, no? Yan ang role nila. Si Issachar sa Genesis 49:14-15, sabi niya, strong as like a donkey but burdened, chooses rest and becomes subject to forced labor tribute. Ang ibig sabihin na to, ang strength na ginagamit niya for endurance ay nagiging may ng complacency and compromise. Parang, oh, okay na ako. Okay na ako, relax muna. The moment na nag-relax ka, yun na yung decline. Kaya nag-decline si Ishakar, no? Dapat consistent. Consistency is very important. Kapag nag-slow down tayo dahil feeling natin okay na tayo, yun na yun, no? Again, yan yung blessing ni Ishakar, ano? Si Dan, ang kanyang prophecy ay sa Genesis 49:16-18, Dan shall judge, but also a serpent tactics, ano? Tapos may prayer si Jacob, for your salvation I wait, O Lord, sabi niya. So, anong ibig sabihin nito? Yung real leadership, um, may risk and reward ito. Inutusan tayo ng Panginoong Yeshua to be as shrewd as a snake, but as innocent as a dove, no? Ang snake is in as much as siya, kaya niyang patumbahin kahit yung malaki pa sa kanya, yung as strong as a horse, no? Kaya niyang tumbahin yon. Yung judgment niya is very lethal. So, pero at the same time din, meron din itong negative effect, no? Um, Ayon sa mga sages, ando doon yung nag-compromise siya, or na lihis siya sa mundo, no? Kaya may mga opinion, kasi nawala siya sa Revelation 7, eh. Wala siya doon sa mga minark, no? Pero tanda natin yung minark sa Revelation 7 ay ito yung mga virgin men. Ang mga virgin men na 12,000 per tribe, no? So, wala din si Manasseh ron, pero ando dun si Joseph. Si Joseph saka si Ephraim ang binanggit, ano? So, ibig sabihin, si Manasseh nasa kay Joseph. Dalawa lang naman si Joseph, eh. Ephraim and Manasseh. Tapos si Levi ando doon, wala si Dan, no? Kaya may speculation, nawala na itong tribe na to. Hindi po ito nawala. As a matter of fact, ando dun pa rin siya sa 12 tribes, 12 gates of New Jerusalem. Makikita rin natin to sa Millennial Kingdom, nasa East Gate siya, um, yung Gate of Dan, no? So, ando dun pa rin siya sa Millennial Kingdoms. So, ibig sabihin, kaya nga dito, no, si Jacob may prayer, for your salvation I wait, O Lord, no? So, and it's very interesting kasi East Gate din ang Messiah darating, no? So, what it means ay na-restore si Dan. Uh, or another reason na probably wala siya sa 12 sa Revelation 7 dahil hindi maring kulang or wala silang 12,000 na virgin men. Okay. Itong 12,000 per tribe na to ay hindi ito yung mga saved na tao lang. Hindi ito. Ito yung mga special people from the 12 tribes of Israel, na virgin men, unang-una, from a specific tribe,
na sila ay mga righteous people na kasama ng Panginoon. Sila yung special parang group na nasa kay Yeshua. Kasama siya, no? At ito ay sa towards the end of the age, towards yung revelation time. Hindi ito yung over a period of millennia o couple of millennia, hindi ganoon, no? Ito yung end times result ito, no? Ngayon si God, ang prophecy sa kanya, he will be raided, attacked, yet counterattacks and prevail. So ibig sabihin kaya niya. Atakihin siya pero atakihin din niya, no? Si Asher um, ay abundance, rich in food, royal delicacies. So sa agriculture siya. Ang kanyang giftedness ay agriculture. So sila may hawak ng food industry, no? Yan yung mga Israelites na with na sa agriculture industry. Si Naphtali Mm. is Genesis 49:21. A doe let loose, bearing beautiful words, imagery and of freedom and swiftness, eloquence. Ano? Ang ibig sabihin nito, yung mobility niya, effectiveness and gift of communication or swift response. So sila yung mga nasa communication, media. Maraming mga maraming mga Israelites or Jewish na kasi mga Israelites are called Jewish na rin. Parang uniform name, pero there are more Israelis, no? Mm. Um, na nasa media, communication, maring print, maring ano. Kaya maraming mga artista si Sister Deb na puro mga Jewish eh. Mga Jewish. So, Mm. they communicate yung Jewish things or even the Torah, yung mga ganon ano. Um, through movies, through televisions, through mga ganon. Ano. May ano sila. Yun ang kanilang role ano. Ngayon si Joseph, Genesis 49:22-26, isa sa pinakamahaba rin, katulad din ni Judah. No? Dalawa sila eh. Fruitful bow, attacked by archers, yet strengthened by the mighty one, overflowing blessing. Maraming blessing si Joseph. Una-una, dalawang source niya eh, si Ephraim and Manasseh. So, nabas marami sila, dadami silang dalawa, no? Yung Ephraim and Manasseh become numerous and influential. Suffering does not cancel fruitfulness, no? So marami sila. Nakakalat sila sa buong mundo. Karamihan sa kanila mga bankers, mga nasa ano sila, finance. Um, Finance. oh, mga ano ito sila. Pero at the same time, military rin. So either military, finance, or mga defense Right. agency, mga ganon, ano? So may kinala kaya ang defense sector napakalaki ng pera diyan eh, no? So yan yung si Mm. Joseph. Si Benjamin ay wolf, fierce, victorious, at dividing spoil, ano? Warrior-like tribe siya, associated siya sa mga capable fighters and notable figures. So again, nasa military ang ano niya. So yan ang ano, yan ang kaya actually ang si Benjamin kasama siya um, sa tribe of Judah. Kaya mga pag mga Jewish, mga ano, mga pag Jews, ganun ano. Yung mga IDF mga warrior mga malulupit magagaling. Part na ron si Benjamin. So not necessarily kay Judah lang 'yon. So Benjamin. Pero within the Judah, within the mga sa Jewish or Israeli, yung mga nasa leadership, mga politicians, saka yung mga nagiging prime minister or kings, I would say, has something to do with Judah. Sila yung nasa leadership position, no? Ngayon, yan yung magiging towards the end. At pero I would like to discuss something here na na-discuss ko na rin before and I'm gonna repeat this again. It has something to do with the end of time. Especially si Judah saka si Benjamin at saka si Joseph, no? Itong dalawang to merong uh, special blessing ang nakalagay kasi sa blessing ni ni
ni Jacob ay si Judah ay hindi mawawala ng lawmaker o lawgiver sa kanya, at yung king, yung crown ay hindi hihiwalay sa kanya. Kaya ang Messiah, ito prophecy ito ng Messiah actually, no? So ibig sabihin permanent yung position na yon. Pero bakit si Joseph may crown din? May crown din. As a matter of fact, nauna pang nagkaroon ng crown si Joseph kaysa kay Judah. Ano na si Joseph? Literally, during the time, talagang may corona talaga. Nag-bow down pa nga mga kapatid niya sa kanya. Pero sabi rin ni Jacob, ang mga kapatid mo magbabow down sa iyo, Judah. So sa end of time yon. So what Mm. it means is, what I'm talking about here is this. Merong dalawang Messiah. Hindi Antichrist, ha. Iba yon. Iba yon. Kaya hindi naman Messiah ang Antichrist. Kaya nga anti-Messiah kasi hindi siya Messiah. So, mayroong dalawang Messiah as prophesied by yung mga Qumranic uh, mga prophets, mga isins, no? Ang tinatawag nila na Moshiach ben Mm. Yosef and Moshiach ben David, no? Um, Makikita natin dito, again, ulitin ko, na ang crown kay Judah will never depart. Pero, at that time, hindi pa nabigyan ng crown si Judah. Nagsushow na siya ng leadership, pero hindi pa siya nabigyan ng crown. Pero si Joseph meron na. Moshiach ben Yosef will always be ahead, or will come first before the Moshiach ben David. No? Ngayon, si Yeshua ay anak ni Joseph in a literal sense. Pangalan na Joseph, ano? Mm. Pero si Joseph was from the tribe of Yes. Judah. Okay? So, technically, Si Joseph na nagtumayong ama ni Yeshua. yes. Pero, Ay, nung also, Mary also is from the tribe of from the Miriam. tribe Yeah. of Judah rin si Mary. Pareho lang sila. Oo. Yeah. So, pero si Mary kasi, meron ding lahing Levite. Kasi Mm. si Elizabeth, pinsan niya, from the tribe of Levi. Kaya nga si Zechariah is pareho sila O from kasi pinsan. Levite sila. So may blood, pero related siya kay David din. So kaya si Yeshua, ang tawag sa kanya, Yeshua son of David. Kasi si Joseph, hindi Mm. naman siya significant na tao. Si si Yeshua, si David was a significant. Pag tinawag ka son of David, binibigyan ka ng honor. Binibigyan ka ng honor. That's what it meant. Pero what I'm talking about here ay si Yeshua, in as much as siya yung suffering servant, kasi ang prophecy, mamamatay yung Moshiach ben Yosef, as Messiah son of Joseph, no? Mamamatay. At nga, namatay nga si Yeshua. Pero, ang prophecy is towards the end. Pareho sila may crown towards the end. Yun ang ano ron, yun ang tanong doon Hindi naman ito magkaibang tao. Right? So, ang pinupoint out ko rito ay yung Revelation chapter 6. Sa Revelation chapter 6, merong white horseman na bibigyan ng crown at bibigyan ng bow, and he will be given authority to conquer. Ito po ang ayon sa mga interpreter, ito'y antichrist ito, ganon. Kasi siya magiging leader ng mundo. Hindi niya kokonquerin ng mundo. Binigyan lang siya ng authority to conquer, pero limited area lang yun. Yun yung iko-conquer lang niya, yung Davidic kingdom. Okay? Ang prophecy kay Joseph ay crown and bow. Makikita natin yan. Beginning yan ng ano niya, at towards the end. Makikita natin yung crown and bow doon sa prophecy. No? So, white horse means king. Yun ang ano ron, ruler. Crown means king. Bow, bakit walang arrow? Kasi it's a symbolism lang. Bow lang din yung kay ano. Ngayon, ang ayon sa prophecy, yung Moshiach ben Yosef will be a teacher of righteousness. So itong Moshiach ben Yosef ay magiging teacher of righteousness, no? Ngayon, ayon sa mga sages,
ayon sa mga Jews, mga Jewish people, mga rabbis, ang Messiah will have to perform certain things. Kaya hindi nila matanggap na si Yeshua ay Messiah kasi hindi niya na-fulfill ah, ang lahat ng prophecy ng isang Messiah. Unang-una, dapat you have to defeat the enemy. During his time, ang enemy is Rome. Kaya nga pinipwersa siya gawing king, ayaw niya eh. So, kasi hindi naman yun. Pero actually, he defeated death. Mas malupit pang dinefeat niya. Pero Mm. the Messiah should still defeat yung enemy ng Israel na hindi pa ginawa ni Yeshua. He will do that in Revelation 19 anyways. Pangalawa, he has to build the temple. During the time ni Yeshua, how can he build the temple kung ay ang temple ay present ando dun? Kaya nga sabi niya, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Ngayon, sabi ng mga tao, 46 years namin tinayo to, tapos ibibuild mo lang ng 3 days. Tapos sabi ng comment doon sa ng apostle na he is referring to his body. In a way, yes. Pero sabi rin ni Peter sa 2 Peter 3:8, a day to the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is a day to the Lord. So, from AD 1 to AD 1,001 day yon sa Panginoon. Day 1. From 1001 to year 2000, day 2. From 2001 to 3000, day 3. So, sa third millennia, itatayo niya ang temple niya. This time, walang temple. So, he can build it. Mm. Okay? So, ibibuild niya ang temple. Oh. Pangatlo, pag na-build niya ang temple, dadalhin niya ang mga tao sa diaspora, from the diaspora. Kaya nga sabi ni Yeshua, I was only sent to the lost sheep of Israel. Ang role ng Messiah ay kukunin niya yung mga mga nawawala, mga taong nakakalat sa diaspora nasa around the world kasi nga nawala na nga yung mga Israelites. So, gagawin ito at ang pang-apat ay he will teach the Torah. Magiging teacher of righteousness siya. So lahat ito, itong apat na ito ay gagawin nitong Moshiach ben Yosef. Yan yung gagawin niyang apat. Tatalunin niya ang lahat ng kalaban, paiikutan ng Israel, ng kanyang mga kalaban, matatalo niya yon. Iko-conquer niya yung land na dapat sa kanya, mababalik sa kanila ang Gaza, mababalik sa kanila West Bank, mababalik sa kanila yung portion na yung Davidic Kingdom. Makukuha nila yan from mga countries na nakumuha sa Syria, yung Lebanon, yung Jordan, yung makukunin nila lahat yan. Mababalik. Hindi nila okupahin ang mundo. Yung portion lang ng Davidic Kingdom. Tapos itatayo niya ang temple. Pag tinayo niya ang temple, ipe-persecute yung mga Jews around the world, kukunin niya lahat yon, dadalhin niya ron. And then he will teach them the Torah. Kaya isa siya sa dalawang witnesses. May dalawang witness na mamamatay sa Revelation 14. Isa doon ang Moshiach ben Yosef. Yung sinasabi doon na the two prophets will prophesy, the two witnesses will prophesy in the temple for 3.5 years. Ang prophesying is teaching the Torah. Hindi yung this will happen parang hindi ganon. Prophecy means to teach the Torah. Yun ang ibig sabihin nun. So ngayon, ayon sa Book of Zechariah, si Zerubbabel tsaka si Joshua were his two witnesses. Yun ang dalawang candlestick before God. Itong dalawang witnesses sa Revelation ay two candlestick din before God. So it means isa doon ay leader, like Zerubbabel, ito na yung Moshiach ben Yosef na leader. Tapos yung high priest at that time, tulad ni Joshua, yun silang dalawa magtuturo ng Torah around the world. I mean in the temple. Ang tingin ng mga tao sa kanila, isa doon ito ay Antichrist. Kaya pag namatay ito, magse-celebrate yung buong mundo kasi akala nila napatay nilang Antichrist. And yet, i-resurrect sila ng Panginoon after 3 days, no, sa harap ng maraming tao. So, hindi po masamang tao yung Moshiach ben Yosef at hindi rin siya sasambahin ng mga Jew.
Kasi ang tingin ng Mm. mga Jews sa Messiah ay tao. Okay? So hindi siya magpapa-worship sa mga tao, hindi siya magpapa-worship. Ituturo niya ang Torah sa mga tao. Ngunit papatayin sila ng Antichrist, sisirain ang templo, yung abomination that causes desolation, yung kasuklam-suklam na magke-create ng mawawasak ang templo. Desolation. So magkakaroon na naman ng yun na talaga yun. Kung ano nasa Book of Revelation mangyayari yun. To the point na ang Israel is halos ma-annihilate na, mawawala na. Halos Dito na maubos. sila sisigaw ng Baruch haba B'Shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sabi ni Yeshua, nung pumasok sa Jerusalem, 4 days bago siya pinako sa krus. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Kung alam niyo lang kung sino yung lumalapit sa iyo. Ah, na sabi niya, parang ako'y parang hen. Parang kayo yung mga chick na igagather. As Pero a hen gathers ayaw her niyo chicks. magpa-gather. Sabi niya, hindi niyo ako muling makikita hanggat hindi niyo sinasabi na Baruch haba B'Shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Yung time na yon sa Book of Zechariah ay sasabihin ng mga Jew yun, lalabas na. Revelation 19 na yan. Yun na yung Moshiach ben David. Ito na po yung continuation. Kaya, yung end times has something to do sa parsya na yon ngayon, Baiki. Ang lahat yan, especially yung kay Judah tsaka kay Joseph, has a big role sa Book of Revelation and end times. So, yan ang gusto ko lang emphasize. Kaya, kahit like, what, 3,000 years ago, ang tagal na, mangyayari yun eh. Actually, 3,500 years ago, matagal na panahon, you know. Pero it's gonna happen towards the end times. Ito, ganito ka-importante ang Torah. Hindi siya na-invalidate, hindi siya luma, hindi siya Old Testament. Siya actually ay as fresh. Continuing, Oh, as fresh continue. as it can be. Sabi Oh, nga, they are new every morning. yes. So, kung ang Revelation ay in-expect natin na darating, itong end ng portion ng Genesis ay iyan ay Revelation actually. Yung towards Uh, the end. Eh. So, nakaano na, oh, nakahayag na sa nahihayag na pamamagitan yan. ng Oh, website. yan. Yes. Oh. Sister Deb? Okay. Okay, so konti na lang ang oras natin. At bilang actually mga conclusion na rin yung binahagi sa atin ni Brother Richard, nakatutok ito sa 12 tribes ng mga anak ni Jacob at ganun din yung kanilang mana at mga prophecies na nakadugtong sa ating future, sa future ng Israel at lahat ng mga mananampalataya. At para din sa, kung internalize lang natin ng konti, yung ibang natutunan natin sa pamilyang ito, pamilya ni Jacob, ay nakita natin na kahit tumira sila sa Ehipto, ay nanatili silang separated sapagkat sila yung nagpa-practice ng Torah. Tayo na kahit ngayon ay nakahalubilo tayo sa mundo, o nasa lugar tayo na nasa pamilya tayo na ikaw lang ang nagtuturo o naman nananampalataya o sumusunod sa Panginoon. Yet we continue to be separated kapag ang Torah ay nasa ating buhay, ating pinamumuhay, and also patuloy na ang provision ng Panginoon ay hindi nawawala sa mga taong righteous. And remember, nagiging righteous ang isang tao kung siya ay nag-obedient sa Torah ng Panginoon. And also, righteousness is also directs us to perfection. Gaya ng sinabi ng Panginoon, be perfect for your Heavenly Father is perfect. At yun din sa Isaiah 55 verse 11, ayon sa mga propesiya na nahinahid sa ating Brother Richard, ayon dito sa Panginoon, so shall my word be that go forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish which I desire and achieve the purpose for which I sent it. Lahat ng inilabas mula sa bibig ng Panginoon ng mga salita niya ay babalik sa Kanya na may katuturan at action
sa lahat ng kanyang mga ipinangako at mga inihayag. Kaya't anuman ang kalagayan natin sa buhay ay manatili tayong tapat sa mga aral ng Panginoon kagaya ng naranasan nila Jacob at ng buong kanyang angkan at sapagkat sa kanyang panahon ay gagawad niya ang kanyang grasya at pabor na magdudulot ng pasasalamat at papuri sa Panginoon. Okay, so yan po lahat. Tapusin na po natin. Medyo napahaba ngayong aking conclusion. But then, marami po tayong aral na natutunan sa Torah portion natin ngayon. At galak na galak po ang aking puso na kapag meron akong patuloy na natututunan na kahit nabasa ko na ang Torah portion pa, kahit nabasa na natin paulit-ulit, palaging merong bago na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito yung sinabi ko sa, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Bilang closing, ang ating pong tinalakay ngayon ay ating i-post sa ating Facebook page, Light of Messiah Social Ministries, at patuloy po natin sa ibahagi sa ating mga kakilala upang maka-spread ang Torah ng Panginoon, matuto ang Panginoon na sumunod sa atin. Matuto ang tao na sumunod sa Panginoon upang lalo nilang maranasan ang tunay na pagpapala ayon sa kanyang mga pangako. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Farrello with Brother Richard Seaton, bilang niya, patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shalom. Shalom.